Magandang araw po mga binibini. Magandang araw din po, Ginoo. Pwede mo ba kayong makapanayam sa aming proyekto sa Pilipino tungkol sa pagkomunikasyon sa mga Pilipino? Opo, maaari po, Ginoo. Handa na ba kayo sa mga katanungan nga aking itatanong ngayon? Paano mo ipapaliwanag sa mga kabataan ngayon ang kahalagahan ng paggamit ng opo at po sa pakikiusap sa nakakatanda? Para sa akin, may papaliwanag ko ang po at opo sa mga kabataan na ito ay sa pagturo sa kanila na ito ay isang respeto at ito ay isang tradisyon nating mga Pilipino na gumamit ng po at opo para sa isang respeto sa mas nakakatanda. Kaya rin sa akin, katulad ng sinabi niya, ito ay pagpapakita ng respeto sa ating mga nakakatanda at dapat ito ipagmamalaki na isa itong kultura ng mga Pilipino. Sige, kalawang katanungan. Ano ang papel ng non-verbal na komunikasyon tulad ng galaw ng katawan at ekspresyon ng muka sa inyong pamilya o komunidad? Para sa akin, ang papel ng non-verbal na komunikasyon ay ito ang paraan na mas madali nating malaman ang isang damdamin ng isang tao kahit wala itong salita. Ito din ay nakakatulong sa mga mayroong kapansanan. Gumamit tayo ng mga non-verbal na komunikasyon upang mas madali nating malaman kung ano ang kanilang nais iparating sa atin. Tama to. Sa pamamagitan ng non-verbal na komunikasyon ng aking pamilya at komunidad ay nakakapagpakita ng emosyon, respeto, pagkakaisa at pag-unawa sa isa't isa. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura at tradisyon. Ano ang kahalagahan ng pakikipagkwentuhan o tsisminsan sa mga Pilipino at paano ito nakakatulong sa pagpapalalim ng ugnayan ng mga tao? Nakakatulong ang isang tsismisan nating mga mamayang mga Pilipino dahil ito ang mas naging higpit ang ating pakipag-ugnayan sa ibang tao. Ngunit gayon pa man ay hindi tayo basta-basta lang gumamit ng isang tsismis dahil karaniwang tsismis ay ito ay maaaring hindi tiyak na katotohanan. Ito rin ay pagpapalawak ng kaalaman at pagpapakita ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino. At ang huling katanungan, ano ang mga pagbabago ang iyong nakikita sa komunikasyong Pilipino sa kasalukuyan at anong mga epekto nito sa mga relasyon ng mga tao? Ang nakita kong pagbabago sa komunikasyon nating mga Pilipino ay kasulukuyang tayo ay gumagamit na ng social media. At dahil sa social media, mas napadali natin na iparating ang mga nais natin iparating sa mga mahal natin sa buhay o di kaya kakilala natin. Gayon pa man ay hindi tayo basta-basta gumamit ng isang social media dahil ang nasa social media ay minsan ito ay hindi katotohanan. Katulad din ng sinabi ni Binibini, ang mga pagbabago sa komunikasyong Pilipino ay may malaking epekto sa relasyon ng mga tao. Ang paggamit ng social media ay nagpapalalim ng relasyon, nagpapataas ng komunikasyon, at nagbabago na sa paraan sa pakikipag-ugnayan ng mga tao. Maraming salamat sa inyong mga oras, Binibini. Malaking tulong ito sa aming pag-aaral. Walang anuman po, Ginoo. Mabuti naman at kami nakatulong sa inyo. Salamat sa inyong oras, sa inyong binigay.